Sa buong Central Luzon, ang lalawigan ng Pampanga ang itinuturing na catchment basin ng tubig baha. Catchment basin ang tawag sa pinakamababang bahagi ng isang lugar kung saan naiipon ng tubig ulan o di kaya naman ay tubig mula sa bundok. Kaya naman ilang flood control project ang ipinatupad sa buong probinsya. Isa na rito ang pagtatayo ng river wall sa San Simon, Pampanga. Ang problema, hindi pa man natatapos at 2 araw bago ang nakadeklarang completion date nito. Gumuho na ang proyekto. May nag-post sa social media tungkol sa isang gumuhong flood control project sa San Simon, Pampanga noong June 19. Ito yung kanyang social media post. Kaya nandito tayo sa San Simon, Pampanga ngayon para kumustahin itong proyektong to. Ito nga yung karatula ng flood control project. At nakalagay dito sa detalye, yung contract cost nasa mahigit 140 million pesos. Na dapat, kung nasunod yung kanilang timetable, dapat natapos yung proyekto noong June 21 nitong taon. 300 meters ang kabuuang haba ng concrete river wall, 95 meters naman ang haba ng gumuhong bahagi. Ang lakas ng dagundong sa barangay, narinig, pagitan ng 2 to 3 o'clock po ng madaling araw nangyari ito. Yung mga dumadaan na mamamalengke, yun narinig. Ang river wall ang pipigil sana sa erosion o pagguho ng lupa sa gilid ng Pampanga River. Unti-unti raw kasing kinakain ng tubig ang lupa, lalo na tuwing malakas ang agos nito. Ito rin ang magsisilbing harang para hindi umapaw ang tubig sa ilog tuwing malakas ang ulan. Inaprubahan ng DPWH ang pagpapagawa sa riprap na ito dahil inuubos na ng tubig yung kalsada. Maliban dyan, solusyon na rin sa pagbaha dito sa bayan ng San Simon dahil sa bawat pagkakataon na lang na tumataas ang tubig ng ilog, nalulubog sa baha ang ilang barangay sa bayan na ito. Sa videong ito na kinuna noong taong 2016 sa parehong lugar sa San Simon, Pampanga, makikitang mistulang dagat na ang halos buong lugar. Siyempre po, minimiti namin at inaasahan na namin na matapos na ito. Dahil unang-una, gaganda yung kalsada namin. Tapos magkaka-slope protection siya. Hindi na siya matitibag ulit. Ano yung epekto ng pagkawala ng riprap? Makaka-delay pa sa inaasam namin, gaganda yung kalsada namin. Nang araw na yon, naabutan naming minamaneho ni Mylene ang kanilang tricycle sa gilid ng gumuhong river wall. Sakay nito ang kanyang 2 anak na sinundo niya mula paaralan. Maputik ang bahagi ng gumuhong river wall kaya pahirapan ang pagdaan. Nadamay rin kasi sa pagguho ng river wall ang kanilang kalsada. Pag sobra po ang ulan, co-commute po sila hanggang lang po dyan. Maglalakad po sila. Kwento ng panganay ni Mylene na si Stephanie, narinig nila ng gumuho ang flood control project. Anong inisip mo nung nakita mong gumuho yung ano? Nagulat po ako. Pag umulan ng malakas, di makadaan, doon na kayo, persado na kayong maglakad noon, hanggang eskwelahan na yun. Opo. Sira po yung daan, tapos po napuputikan po lagi yung mga sapatos namin. Minsan po yung mga palda namin nadudumihan. Tapos po pagpapasok kami sa school namin, minsan napapagalitan po kami sa teacher namin, late po kami. Ang pangarap kasi nilang ligtas at maayos na daan na dapat natapos nitong June 21, 2018, hindi pa rin natutupad. Paano yan? Sira na naman. Di po nga namin alam kung paano po yan nasira. Nagtuturaan po yung mga gumawa po na nagtuturaan. Ayon mismo sa DPWH Region 3 na siyang implementing agency ng proyekto. Ang mga water pipe na nasa ilalim ng proyekto ang dahilan ng pagguho nito. Nung inimbestigahan ninyo, bakit po bumigay yung Saturated yung ilalim. Saturated na. Dahil dun sa... Yung tubig na nabasa ng tubig na, nababad na sa tubig. Kasi may pipe po sa ilalim nito. Oo, merong nag-leak siguro doon sa portion na yan. So nasaan dito, ma'am, yung pipe? Dito sa may tapat na yan. Nakatabo na yan. Hindi ko naman... Pinutol nila kasi nang makita namin. Pinaputol agad ng contractor kasi we surprised na bakit nagkaroon ng tagas yung DK. Nagkaroon ho ba ng kapabayaan dito?
Wala naman akong alam na kapabayan dahil tiga-apalit lang ako, araw-araw dumadaan ako dito. Oh, pero nagkaroon ho ba ng maling paggawa? Wala Kaya naman akong ito nakita. bumigay. Wala naman akong nakita. Ayon sa isang structural engineer na aming nakausap, umpisa pa lang ng proyekto, dapat tiniyak na ng kontraktor at ng DPWH na walang obstruction sa paggawa ng flood control project. The plans must be properly reviewed by the contractor or by the original structural engineer to make sure that after spending again that big amount, ma-eliminate na yung risk that the same problem will happen again. Yun ang isang parang nagtataka din ako, yung for 90-meter stretch over a 300-meter length of work, parang napakalaki ng epekto ng walawa sa water line. Maybe 10 meters or less can be a factor, but not for the stretch of 90 meters, which is about 1/3 of the whole project. No? Iginiit ng DPWH Region 3 na sapat ang pag-aaral na ginawa ng ahensya at ng kontraktor bago sinimulan ang proyekto. Naging pabaya po ba yung contractor? Hindi naman sila naging pabaya. If they follow our instruction and they follow the specifications based on the plan. Yung kanila kasing pipe, nakagilid na rito sa diki namin. We don't notice talaga. Kung meron talaga, ipalilipat namin. Kano na po Meron. nabayad sa contractor? 60%. 60% po ng 99 140 million Oo. pesos Oo. ay naibayad na sa contractor. Ang mga kumpanyang Third Star Builders at DL Cervantes Construction ang mga kontraktor ng proyektong ito. Sinubukan namin silang kunan ng pahayag para malaman sana kung bakit gumuho ang river wall sa gitna ng paggawa nito. Pero sinabi ng tagapagsalita ng mga kumpanya na nagsumite na sila ng report sa DPWH Region 3 tungkol sa nangyaring pagguho. Siniguro naman daw ng DPWH Region 3 na ang mga kontraktor ang sasagot sa gastos sa pag-aayos ng nasirang flood control project. They will construct at their own expense. Wala kaming ibibigay kahit singko sa kanila. Ibig sabihin ho ito, hindi na kailangan ng dagdag na budget. Hindi. Gaano daw po katagal bago daw matapos yung repair? 1 to 2 months yan. Minsan na rin naming binisita ang isa pang river wall sa Mandulog River sa Iligan City sa Mindanao. DPWH Region 10 ang ahensyang nagpatupad ng proyekto simula pa noong taong 2015, panahon ng dating administrasyon. Ayon sa completion report mula sa DPWH, hinati sa 9 na bahagi o phases ang paggawa ng flood control dike. 1 bilyong piso ang pondo para sa pagpapagawa ng mga riprap na ito sa Mandulog River. Kailangan ng mga riprap para hindi na umapaw yung tubig mula sa ilog. Pero ang flood control dike mukhang bungi-bungi o putol-putol kung titignan sa aerial footage na ito. Yung completion po ng project na yan is more or less nasa 70% po tayo. So yung remaining po na 30%, yun po yung mga problema po natin sa road right-of-way na nininegotiate pa po natin hanggang ngayon. Di po kasi nagko-cooperate yung iba. Tapos yung iba rin, hindi pa po kumpleto yung mga documents, kaya matagal po talaga nating masisettle yung right-of-way po.